Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. EPS worker ka ba? At nag-exit na dito sa South Korea para makapagtrabaho sa ibang bansa bukod sa Pilipinas. So, merong mga EPS worker tayong ganyan na hindi na tinapos yung kontrata nila dito sa South Korea dahil merong dumating na mas magandang oportunidad sa kanila sa ibang bansa. Nag-e-exit po sila. Tapos dumediretso sila dun sa bansa na pupuntahan nila. Halimbawa, isang EPS worker dito sa South Korea, hindi niya tinapos yung kontrata niya, nag-exit at dumiretso. Halimbawa, sa Australia para magtrabaho. So, hindi siya bumaba sa Pilipinas, diretso na siya dun sa bansa na susunod niyang pagtatrabahuhan. So, may mga ganyang situation po tayo. So, meron akong isang EPS worker na tinulungan, ganyan ang situation niya. So, ngayon, kinontak niya po ako para i-apply yung mga benefits niya, ibang benefits niya dito sa South Korea para makuha po niya habang siya ay nasa ibang bansa. Possible ba na makuha niya or ano-ano lamang ba yung mga benefits na nakuha namin? So, yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Ang isang EPS worker na nag-exit dito sa South Korea para magtrabaho sa ibang bansa, maaari nyo pa rin po na i-apply yung mga benefits ninyo dito sa South Korea para makuha nyo po ito doon sa bansa na pinagtatrabahuhan ninyo ngayon. So, yun po yung situation ng ating EPS worker. Actually, si EPS worker dahil naka-isang taong mahigit siya, almost 2 years siya ditong EPS sa South Korea. So, pag ganun po yung situation, more than 1 year siya, so meron po siyang Samsung insurance, meron siyang Twedgicom sa Samsung na makukuha din po niya yung 400,000 won at saka meron din po siyang benefits na makukuha sa Gungmin. Kaya lamang po na in-apply po namin yung kanyang mga benefits, ang nakuha lamang po namin is yung 400,000 won niya sa Samsung at yung Twedgicom niya sa Samsung. So maaari nyo po yung i-apply para makuha po ninyo. Pagdating naman po doon sa Gungmin ng ating kababayan na EPS worker, hindi po namin siya na-i-apply or sinubukan po namin siyang i-apply, kaya lang ang sabi po ng Gungmin, yung bansa na nilipatan ng ating kababayan ay hindi EPS accredited country. So, kailangan makukuha niya lamang po yung pera niya sa Gungmin or maaari lamang niya i-apply ito kapag nagbakasyon siya sa Pilipinas. So, pag ganyan ang situation po ninyo, nakuha po ninyo yung Samsung pero hindi ninyo nakuha yung Gungmin, ganito po ang gagawin ninyo. Kapag desidido na po kayo na magbakasyon muna sa Pilipinas, mas maganda po, kontakin nyo po yung tao na maaari mag-assist sa inyo or mag-guide sa inyo kung paano siya i-apply sa Pilipinas para mas madali or mas mag-guide po kayo na mas mabilis para makuha ninyo yung mga requirements na dapat ninyong makuha para sa pag-apply ng Gungmin. Pagkatapos, habang nasa Pilipinas po kayo, i-apply po ninyo yung Gungmin at ide-deposit po yung inyong Gungmin dun sa bangko na ninyo sa Pilipinas. So, hindi po pwede yung bangko ng mga kahit asawa nyo, basta hindi nakapangalan sa inyo yung bangko, hindi po maaaring makuha. Kailangan dun lamang po sa passbook na nakapangalan sa inyo. So, ganyan po ang gagawin kapag kayo po ay isang EPS worker dito sa South Korea at nag-decide na mag-exit at magtrabaho sa ibang bansa. So, doon sa mga kababayan kong EPS worker na nais na mag-exit na o hindi tapusin yung kontrata dito sa Korea at nais na magtrabaho sa ibang bansa, mas maganda po na i-apply nyo po muna yung inyong mga benefits dito sa South Korea bago kayo umuwi para makuha po ninyo yung mga pera po ninyo sa airport at makapunta po kayo sa ibang bansa para magtrabaho. So, tip po sa mga EPS worker po natin, ugaliin po natin i-check ang inyong mga benepisyo dahil pinaghirapan nyo po yan. So, kahit nasa ibang bansa po kayo, maaari nyo po yang kunin yung mga benefits ninyo dito sa South Korea. So, i-share po ninyo itong video na ito para aware din po yung ibang mga kababayan nating OFW, EPS worker dito sa South Korea. Again, this is Lee Eugene from South Korea. Maraming salamat po. Annyeong!